verbal o napag-usapan lang ang kasunduan ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping na pwedeng mangisda ang mga Chino sa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero may bisa pa rin daw ito at hindi labag sa ating konstitusyon ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Salvador Panelo. Pero ilang senador ang nagsabing ang verbal agreement na yan ay dapat pag-usapan o klaruhin sa Kongreso. May report si Joseph Moro. May verbal agreement o kasunduang base sa pinag-usapan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na pinapayagan ng Pilipinas na mangisda sa Exclusive Economic Zone ito ang China. Pero kahit verbal o salita lamang, may bisa ito dahil may record naman daw ito dahil nangyari ito sa bilateral meeting ni Xi at Duterte sa China. Alam mo, yung kahit sa batas, kahit na verbal, valid and binding yun. Basta mayroong mutual consent ang dalawang partido. Kaya nga agreement Pero ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat magkaroon ng formal na kasulatan ang kasunduan ng dalawang Pangulo at ipadala ito sa Kongreso para masuri. Bukod sa kailangan ng transparency, dapat din daw mapag-usapan kung paano ipatutupad ang napagkasunduan. We have to understand what are the consequences sa atin, no? Because marami ring contradiction to our constitution and what are the benefits to us, no? Kasi importante rin na maintindihan natin yung kabutihan para sa ating bansa. Sabi rin ni Senator Bato de la Rosa, dapat malaman ng lahat ang detalye sa kasunduan ng mga lider. Bagaman wala naman daw siya nakikita sa pag-uusap na Duterte at Xi. Ano ba nakalagay sa batas natin? Kailangan ba natin talagang malaman ng lahat? O, kung kailangan malaman, dapat malaman ng lahat. Sa tingin naman ni Senador Ping Lacson, hindi man bahagi ng ating national policy ang sinasabing verbal agreement. Dahil hindi naman daw ito pinatutupad ng Department of Foreign Affairs at ng National Defense. Ayon din kay Justice Secretary Menardo Guevara, mutual understanding sa pagitan ng magkaibigan at hindi bilateral agreement ang nangyari. Kung binding man daw ang kasunduan, kailangan ng dokumento para maipatupad ito kahit tapos na ang termino ng dalawang lider. Nang tanungin kung paano ba dapat tignan ng publiko ang sinasabing verbal agreement. It's difficult to answer yung ganyang klaseng question because in the first place, I wasn't there. I really don't know the context. It's just my belief na baka parang ano lamang yun, parang mutual understanding between friends. Natalakay ang pagbangga ng Chinese fishing vessel sa FB January 1 sa cabinet meeting kahapon at iginiit daw ng Pangulo ang sinabi niya noon na kaya may kasunduang ganon ay para iwas gulo. Sinusunod daw ng Pangulo ang sinasabi ng konstitusyon, ang pangunahing trabaho ng gobyerno ay pagsilbihan at protektahan ng sambayanan. It is absolutely fallacious to argue that the President is rendering our sovereignty by not aggressively pursuing the arbitral ruling in our favor, rendered by the Permanent Court of Arbitration. Paninindigan ni Panelo, hindi raw nalabag ng Pangulo ang Article 12, Section 2 ng Konstitusyon na nagsasabing dapat protektahan ng Estado ang yamang dagat ng bansa sa ating archipelagic waters, territorial sea at exclusive economic zone at panatilihin itong eksklusibong mapakinabangan ng mga Pilipino.